Okay, so share ko sa inyo to guys, no, yung ganitong issue sa ating GCash application guys, no. So kapag tuwing nag-open tayo guys ng GCash account natin guys, ay ito yung lumalabas sa GCash application natin guys, no. So hello, na-detect ng system ng inyong device ay jailbroken or rooted device, meaning hindi ito secure para sa iyong protection. Magsasara ang application na ito or app na ito i-access ang GCash gamit ang ibang unmodified device. So sinasabi daw dito guys sa atin ng GCash guys, yung device daw natin guys ay rooted device or meron siyang jailbroken guys. So ito guys ay hindi pinapagamit ng GCash team guys kapag ganito guys yung device natin guys. Kapag ganito kasi yung device natin guys, rooted device yung device natin, ibig sabihin unmodified device. So hindi pinapagamit ni GCash sa mga user yung mga ganitong device guys, katulad ng mga rooted, merong mga jailbroken. So kasi yung ang privacy kasi natin guys or privacy na application guys pwedeng malik guys, no. So hindi ko na siya ipapaliwanag kasi, no, kasi baka magkaroon ako guys ng violation sa ating YouTube channel guys. So malalim na siya guys, no. So pasok na siya guys sa masasamang guys, no, masasamang activity guys. Okay? So ganito guys, no. So kung gusto nyo guys maayos yung ganitong issue guys sa inyong GCash guys, na hello na detect ng system na ang iyong device ay jailbroken or rooted device. So yung gagawin natin guys, kung gusto talaga nyo guys gusto na talaga nyo maayos guys yung GCash account nyo guys, or gusto nyo talaga ma-open guys. So yung pagkaalam ko kasi dito guys sa GCash application na ito guys ay hanggang ngayon guys ay nagmi-maintenance pa rin sila guys, no. Hindi pa rin nila guys naayos yung system ng application nila guys, kaya ito yung lumalabas guys, no. Kahit hindi rooted yung device natin guys ay sinasabi na rooted yung device natin guys. So ibig sabihin guys, yung meron tayo ditong mga application guys na naka modified, kaya siguro dito na didetect ng GCash team yung ganitong issue guys na jailbroken or rooted device guys, kahit hindi naman rooted yung device natin guys. So ganito guys, no. So kung gusto talaga nyo maayos guys at wala na talaga kayong paraan, so yung gagawin lang natin dito guys, kailangan natin dito guys backup reset yung Android phone device natin guys. Okay? So ganito lang yung gawin natin guys, no. So punta lang tayo sa ating settings. Yan. So punta tayo sa settings natin. So tips ko pala guys, no, bago tayo mag-backup reset or mag-erase all data guys, ay ituturo ko muna sa inyo guys, no, yung simple tips na ito guys. So kailangan natin dito guys, kailangan natin tanggalin yung Google account natin guys, para kapag erase all data tayo guys, pagbalik natin guys ay hindi mag-require ng Google account yung phone device natin. Kasi kapag hindi nyo nabura guys yung natin guys, punta muna tayo guys na sa ating Google account. Kasi kapag hindi nyo na-delete ito guys or natanggal or naalis yung ganitong Google account natin na ito guys, ay maring mag-require sa atin guys, no. Magkakaroon tayo guys ng bypass Google account. So kailangan natin matanggal ito guys, yung account na ito. So para matanggal natin yan, click lang natin yan. So pagka-click natin guys, i-click natin yung dalawang tuldok na to. Yan. Tapos click natin guys yung remove account guys. Yan. So sample lang ito sa akin guys, no. Hindi ko siya i-remove guys kasi backup reset ko lang ito guys ng aking Android phone device guys, no, para makapasok ako guys sa GCash guys. Yan. So sa inyo guys, kailangan nyo i-remove account kapag kayo ay backup reset guys, no, or mag-erase all data guys. Yan. So back tayo. Yan. So para nga maayos natin guys yung na-detect ng system ng ating device ay jailbroken or rooted device, para malinis guys at walang ma-detect yung system ng GCash guys. Yung last natin na dito guys ay kailangan natin erase all data guys. So para ma-erase all data natin or ma-backup reset or ma-factory reset natin guys, i-click natin ito guys yung additional settings guys. Kasi guys factory reset na lang guys, no, yung last ko na nakikita guys, para ma-open natin guys yung GCash application natin guys, para hindi tayo guys ma-detect ng system ng GCash guys. So kailangan natin factory reset. So para makapag-factory reset tayo, i-click natin guys yung additional settings. Yung factory reset nyo guys, maring sa ibang phone, nang dito sa baba or dito sa about phone guys.
Yung iba naman dito sa about phone guys, dito nyo makikita. Yung sa akin naman kasi guys, magkakaiba-iba kasi tayo ng phone guys. So makita natin dito guys sa additional settings guys. So click natin additional settings. Yan. So pagdating natin dito guys sa additional settings guys, scroll natin pababa guys, no, hanapin lang natin dito guys yung backup and reset guys. So click natin backup and reset, yan sa baba na yan. Ito siya guys, no, sa baba na ito, sa pinakababa, backup and reset. So click lang natin yan. Tapos ito guys, pwede niyo tong gamitin guys, no, yung backup and restore guys. So gagamit lang tayo dito guys ng ating Google account guys, para hindi mawala guys, no, yung files natin. So bago pala tayo mag factory reset guys, no, or mag erase all data guys, so make sure niyo guys na yung battery percentage niyo guys ay hindi bababa sa 50% guys. So sa akin kanina kasi guys, nasa 50% pa ito siya guys, no. So sa akin guys, na reset ko na to siya kanina guys, kaya hindi ko na siya reset guys, no. So sa inyo guys, para malinis sa inyo guys at hindi kayo madetect ng system guys, kailangan natin i-reset all data or factory reset na ito guys, no, sa pinakababa na ito. So ang problema lang dito guys, kapag mag-erase all data tayo or mag-factory reset natin, yung mangyari, reformat yung Android phone device natin guys. So mawawala yung files natin, mga social media account natin. So make sure nyo guys na ma-backup nyo guys yung social media account niyo at mga files niyo guys, no. So lahat guys ng mga password nyo, kailangan nyo ma-backup yan siya guys, or kailangan nyo tandaan guys, no. Or yung mga photos and videos nyo guys, baka meron kayong SD card, so i-transfer muna nyo dun guys lahat guys, no, ng mga document niyo, mga sa files niyo sa WPS. Yan. So lahat guys, no, gamit niyo guys ng memory card or SD card para ma-transfer niyo doon lahat ng mga files niyo guys. Yan. So para kapag mag-open kayo guys, ay ma-access pa rin niyo guys yung mga files niyo guys. Kasi kapag ito guys, na erase all data natin, na factory reset natin nito lahat guys, ang mangyayari dito guys, reformat yung Android phone device natin guys, no. Mabubura lahat ng mga files natin guys. Kaya ito yung tanging paraan guys, no, yung factory reset or erase all data na ito guys. Ito na lang yung alas na nakikita kong paraan guys, no, para hindi tayo madetect ng system ng GCash application guys. So ganyan siya guys, no. I-click lang natin guys yung erase all data. Yan, tapos click lang natin guys yung ito guys, erase all data na ito guys. Yan. So sabi nga dito nila, erase all data including photos and music. So lahat guys, no, nang dito sa phone natin guys ay mabubura guys, no. Parang lilinisin niya talaga guys, no. Lahat ng system natin lilinis ng factory reset yan guys, para hindi na tayo ma-detect ng GCash application system nila guys, no. Yan. So ganun lang siya guys, no. Ma-fix natin guys yung detect ng system ng GCash application guys, no. So sa akin guys, sample lang ito siya guys, no. So sa akin guys ay na-erase all data ko na siya guys kanina guys, no. So sa akin guys, hindi ko na siya erase all data. So sa inyo guys, kapag hindi pa nyo na-erase all data, ay i-click lang nyo to guys yung erase all data guys. So sinasabi ko sa inyo guys, na paulit-ulit guys, na kailangan yung i-backup guys yung files niyo guys. Lahat ng files niyo ng mga nakalagay sa phone niyo guys, ng mga pictures, videos, mga social media, password niyo. So kailangan niyo siyang i-backup guys, or tandaan guys, or ilipat sa, or yung mga photos, mga files, pwede nyo ilipat guys sa SD card guys, para ma-access pa rin nyo guys, no. Kasi once na ma-erase all data natin ito guys, walang matira dito guys sa Android phone device natin guys, no. Kasi ma-erase all data talaga siya guys, magpanibago talaga siya guys, no. Okay, so ganun lang guys, no. Ganun yung kung paano natin ma-fix guys yung device jailbroken or rooted device guys. So kapag na-erase all data natin guys, malinis na yan siya guys, no. Hindi na tayo madidetect ng GCash sa system nila na yung device natin ay jailbroken or rooted device. So sa akin, papakita ko sa inyo guys, no, kaka-erase all data ko lang siya guys. So ngayon guys, try natin i-access guys yung GCash guys, no. So back tayo. So try natin guys i-access yung data kapag na-detect pa tayo guys na yung device natin ay jailbroken or rooted device guys, no, or unmodified device guys. So try natin guys, no. So hanapin natin yung GCash natin, yan. So kaka-download ko lang ito guys, no, kaka-download ko lang din ito guys ng
GCash application ko guys sa Play Store natin guys. So panibago to siya guys no. Pero sa akin guys, lahat na backup ko na yung lahat ng mga data ko, mga social media password ko, mga music videos, mga files ko sa WPS na backup ko siya guys no. Kaya walang problema sa akin guys. Ma-access ko pa rin siya guys. Yung ano ko lang dito guys para malinis guys yung system natin guys, yung Android phone device natin, hindi mapaghinalaan na unmodified device tayo guys. Okay? So ganun lang siya guys no. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung magre-require pa rin ba ng jailbroken or rooted device yung GCash application natin. So try natin click yan guys no. So wait lang natin guys no. So wait lang natin guys. Yan. So, kung makita naman talaga nyo guys, no, wala nang lumabas na jailbroken or sinasabi daw dito na hello, na-detect ng system na ang iyong device ay jailbroken or rooted, meaning hindi ito secure para sa iyong protection. Magsara ang app na ito, i-access ang GCash gamit ang ibang unmodified device. Yan. So, kung makita naman talaga nyo guys, no, wala na nakalagay dito guys na na-detect na daw yung system natin ngayon ng jailbroken or rooted device guys. So, yung system natin guys ay panibago to guys no. Hindi na siya guys unmodified device guys. Kasi kapag rooted device tayo guys or may jailbroken or unmodified device guys ay magsasara yung GCash application natin na ito. Hindi tayo pa papagamitin ng GCash application nila guys. So, kung makita naman nyo guys no. So, ganun lang yung ano ko guys no. Ganun lang yung kung paano ma-fix guys yung na-detect ng system yung device natin guys, or kung paano maayos guys kung paano tayo makaka-open ng GCash application natin guys. So ganun yung paraan guys no. Kailangan lang natin guys mag factory reset guys. Okay? So sabi ko nga sa inyo, ulitin ko sa inyo guys no, kailangan nyo guys i-backup yung data niyo guys, mga social media, mga mga picture, photos, videos, so lahat guys no, mga document nyo guys para ma-access pa rin nyo guys. So ganun lang guys no. Ganun lang kadali guys kung paano ma-fix yung ganitong issue guys. Okay? So maraming salamat sa panonood, sa mga bago pa lang sa ating video guys no. So i-click niyo guys yung subscribe para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.